Shalom sa pinagpalang araw ng Huwebes sa ating lahat, mga kapatid. Binabati ko po yung mga sumusubaybay sa atin palagi at yung mga kapwa nating Katoliko na sumusuporta sa atin. Maging yung mga separated brethren natin na from time to time ay dumadaan or nakikisalamuha dito sa atin. Ang programa natin ito ay tinatawag nating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. So, hi Dan, thank you sa blood likes. So, sa oras na ito mga kapatid ay tuloy na po tayo. Binabati din natin yung mga patuloy na sumusuporta dito sa atin, sina Kuya Robin Nunez, Brother Joseph John Quijano, si Mystery of Faith, at si Pablo na Japan, at maging mga sa Facebook natin, sa Facebook page na tumutulong sa atin, nag-appreciate sa atin sa munti nating ginagawa. So, shalom sa inyong lahat. May the Lord bless us all sa araw na ito. Tuloy na po tayo mga kapatid sa ating pagbabasa ng ating Ebanghelyo ng Panginoon sa araw na ito. The Gospel of the Lord is taken from the Gospel according to St. Matthew chapter 10, verse 7 to 15. Glory to you, Lord. As you go, make this proclamation: the kingdom of heaven is at hand. Cure the sick, raise the dead, cleanse lepers, drive out demons. Without cost you have received, without cost you are to give. Do not take gold or silver or copper for your belts, no sack for the journey, or a second tunic, or sandals, or walking stick. The laborers deserve his keep. Whatever towns or village you enter, look for a worthy person in it, and stay there until you leave. As you enter a house, visit peace. If the house is worthy, let your peace come upon it. If not, let your peace return to you. Whoever will not receive you or listen to your words, go outside the house or town and shake the dust from your feet. Amen. I say to you, it will be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah on the day of judgment than for that town. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Yan. So yan ang Ebanghelyo mga kapatid. At ang background natin ay ang building yan. Yan yung building doon sa Vatican City, Vatican Square. So yan po yung Ebanghelyo. Karugtong kahapon ng Ebanghelyo na binasa natin, kung saan ang Panginoon ay naghiram ng mga alagad na 12 na tinawag niya mga apostol, and then sinugo niya. At ito yung karugtong na Ebanghelyo kahapon, kung saan sa kanyang pagsusugo ay binilinan niya na ipangaral ang kingdom of heaven ay malapit na. So kung may mga instances na makikita natin mga kapatid sa bilang nakasulatan, kung minsan makikita natin itong sinasabing kingdom of heaven or kingdom of God, ay pareho lang po yun ang tinutukoy. Sapagkat alam naman natin na sa mga Hudyo ay sa kanilang mga kostumbre, sa kanilang kaugalian, or sa kanilang batas ay hindi nila basta-basta binabanggit ang pangalan ng Diyos. So kaya minsan pag narinig natin na kingdom of heaven or kingdom of God, it is the same ang tinutukoy. Ito'y pumapatungkol sa Diyos. Okay. Patungkol sa paghahari ng Diyos. Sapagkat
ang nang dumating ang Panginoong Kristo ay dumating yung kanyang paghahari, at yan yung sinasabi sa Luke chapter 17 verse 21, na kapag may magsabi sa inyo na roon or narini, ay huwag kayong basta maniwala, sabi niya dito sa Luke chapter 17 verse 21, mga kapatid. Okay. Sabi rito, at wala ring magsasabing nagsimula na roon o rini, sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. So, nung dumating ang Panginoong Kristo, ay may tumanggap sa Kanyang pangangaral, ay nagpasimula na po ang Kanyang paghahari. At ang Kanyang paghahari ay nagsisimula sa puso ng bawat isang sumasampalataya sa Kanya. At sa mga Hudyo, that is why until now, ang mga Hudyo ay hindi nila matanggap-tanggap ang Panginoon Kristo, sapagkat ang kanilang paradigm or ang kanilang pananaw sa Mesiyas ay Mesiyas na isang politikal, katulad ni Haring David. Sapagkat kung titingnan natin ang banal na kasulatan, may mapanghahawakan naman talaga sila, or napanghahawakan naman talaga sila, na ang Mesiyas ay magmumula sa angkan ni David. At yan naman yung binabanggit dun sa 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 14. Makikita natin doon na sa propesiya na binanggit sa propesiya doon sa 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 14, na ang Mesiyas ay magmumula sa angkan ni Haring David. That is why ang mga Hudyo, ang kanilang pananaw sa isang Mesiyas ay isang political king. And kung titingnan natin ang mga alagad, sapagkat alam naman natin sila ay mga Hudyo na tinawag ng Panginoon, ay ganun din ang kanilang pananaw, at makikita natin yan sa kanilang pagtatanong, di ba? Doon sa Mark chapter 10, yung nagtalo-talo yung mga alagad kung sino yung pinakadakila, kasi they are heading toward Jerusalem. They are thinking that the Lord Jesus Christ will establish an earthly kingdom. At maging doon sa Luke chapter 19, nung pumasok sa Jerusalem, di ba, nagsigawan yung mga tao, mabuhay ang hari ng mga Hudyo, pinagpalang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Di ba, makikita natin yan sa Luke chapter 19, mga kapatid. At maging yung bago umakyat ang Panginoon Kristo, or maging doon sa Luke chapter 24, yung sina Cleophas, makikita natin doon along the way na kanilang conversation with the Lord going to Emmaus, ay nabanggit din ni Cleophas. Sinasabi niya, siya pa naman ang inaasahan namin, na they are thinking that the Lord Jesus Christ will establish an earthly kingdom. So that is why, mga kapatid, at ngayon, itong sinasabi ng Panginoon na ipangaral ninyo na ang paghahari ng Diyos ay malapit na. So, okay. Dito sa Ebanghelyo natin ngayon, sabi dito, the kingdom of heaven is at hand. As you go make this proclamation, the kingdom of heaven is at hand, or the kingdom of God is at hand. Cure the sick. Okay. So, itong pangaral ng patungkol sa paghahari ng Diyos ay ito'y magpapatuloy until, mga kapatid, na ang ebanghelyo na ito ay maririnig sa buong daigdig. At yan yung tinatawag at yan yung sinasabi dito sa Matthew 24 verse 35. Yung sinasabi dito, mga kapatid, sabi niya, okay. Matthew 24 verse 14, mga kapatid. Sabi dito sa Matthew 24 verse 14, sabi niya, and this gospel of the kingdom so will be preached throughout the world as a witness to all nations, and then the end will come. So,
Ang purpose ng pangangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng mga lugar ay ang dahilan is pangangaral ng Ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos. Sabi niya, Matthew 24 verse 14, "And this gospel of the kingdom will be preached throughout the world as a witness in all nations, and then the end will come." So, ibig sabihin, ang pangangaral ng mabuting balita ay magpapatuloy hanggang sa katapusan ng panahon, hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Ang purpose is para as a witness, bilang patotoo or bilang saksi sa lahat ng mga bansa, and then the end will come. Kasi pagdating ng Judgment Day, there will be no reasons na sasabihin ng mga tao, "We have not heard your gospel, Lord." So, we are ignorant about it, mga kapatid. Diba? So, ibig sabihin, ganun ka makatarungan ang Panginoon. Kaya niya sinugo yung kanyang mga alagad na ipangaral na ang paghahari ng Diyos ay malapit na. At ang paghahari ng Diyos na ito, kapag tinanggap nila ang Panginoong Jesucristo, ay ang paghahari ng Diyos ay nagpapasimula na sa kanila. At nagsisimula na sa kanila at nagiging bahagi ka sa kaharian ng Diyos. Dito yun yung sinasabi kayo sa kanina na binanggit natin sa Luke 17 verse 21. At ang paghahari na ito ay nagpapasimula sa puso ng mga tao. Yan, mga kapatid. Balikan natin yung Matthew chapter 10. Dito sa Ebanghelyo, din ang karugtong ng sinabi ng Panginoon. Sabi niya, "Cure the sick, raise the dead, cleanse lepers, drive out demons. Without cost you have received, without cost you are to give." So, ang Panginoong Jesucristo ay noong inutusan niya yung kanyang mga alagad, ay binigyan niya ng authority or kapangyarihan na magpagaling. At yan ay bilang tanda na sila ngay sinugo ng Panginoon. Iyan yung isang sa mga palatandaan, mga kapatid. That is why, that even today, mga kapatid, ang gawain ito, gawain ng pagpapagaling, gawain ng pagpapalayas ng demonyo, ay nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Matatapos lamang ito kapag sa pagbabalik na ng Panginoong Jesucristo. So, kaya nga sa atin sa simbahan, kung nalaman ninyo or alam natin or familiar tayo, meron tayong tinatawag na Sacrament of Anointing of the Sick. Ang Sacrament of Anointing of the Sick ay binase doon sa Mark chapter 6 verse 13, yung patungkol sa pagpapahid ng langis, at sa pagpapahid ng langis ay gagaling kung may pananampalataya. At binase din doon sa James chapter 5 verse 13 to 16, yung anointing of the sick, mga kapatid. Yan yung biblical reference na kung saan kapag may yung pinahiran ng langis, sumasampalataya, ay paggagalingin ng Panginoon. Dangan nga lamang na misinterpret itong anointing of the sick sa atin sa simbahan natin ngayon. Maraming mga tao na kapag anointing of the sick, akala nila is mamamatay na. Mga kapatid, mamamatay na. Lalo na yung mga kapitbahay na Katoliko na hindi naman talaga alam yung hindi naman nila batid talaga yung pagiging Katoliko nila. Kapag magpunta yung pare sa isang may sakit, sasabihin nila mamamatay na. Kasi kung minsan, ang pagkakamali ng isang miyembro ng pamilya, kung saan matanda na, halos hindi na makakilos, bedridden na, saka lang ipatawag ng pare. Parang hindi na makapagsalita, hindi pinatawag yung pare noong malakas pa. Katulad ng sinasabi dito sa James chapter 5, mga kapatid. Di ba? Anong sinasabi dito sa Santiago chapter 5? Na kailangan pala kapag magkasakit ka, you need to call the priest for healing. Pero may mga instances na there are mga matatanda na or may sakit na hindi na gumagaling.
Ngayon, kung sakaling hindi ka man pagalingin ng Panginoon, hindi ka man pahintulutan ng Panginoon na gumaling, yung suffering mo, yung sakit mo, ialay mo sa Panginoon. Kasi alam ng Panginoon na baka gumaling ka, baka kung ano pa yung gagawin mo, baka kang mamuhay ka naman uli sa pagkakasala. Okay? Sabi dito sa James chapter 5, verse 13 to 16, sabi dito, okay, may tiisin ba ang sinuman sa inyo? Mananalangin siya. May nagagalak, umawit siya ng papuri sa Diyos. Mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng iglesia upang ipanalangin at pahiran ang nangis sa ngalan ng Panginoon. Yung matatanda ng iglesia na tinatawag dito is yung presbyteros na tinatawag, pari ang sinasabi sa original na salin, mga kapatid. Ipatawag ang pari ng iglesia. The elder of the church, sabi niya. At ito yung, ang reference din ito, yung cross-referencing is Mark chapter 6, verse 13. Verse 15, at pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y na magkasala. So, ibig sabihin, hindi na natin hintayin na kung saan naghihingalo na, hindi na makagulapay, hindi na makatayo, matanda na, hindi na makapagsalita, saka pa lang ipatawag ang pari. So, kapag hindi na makapagsalita, ang gagawin ng pari is parang i-anoint niya na lang, at saka i-entrust sa Panginoon. At of course, mga kapatid, kapag matanda na tayo, kapag nasa wastong edad na tayo, that is the reality of life na kapag tumatanda ka na ay umihina talaga yung katawang lupa natin. At yan yung sinasabi sa mga Ngaral chapter 12, verse 1 to 7, na pagdating ng araw talagang yung manghihina yung ating mga buto. Kaya nga isang beses yung kasamahan ko sa ang kasamahan amin, sabi ni Aling Angeline at saka si Mama Rina, samahan ko sa mga worker sa parokya namin. Sabi nung head namin doon sa isang ministry, sabi niya, huwag niyo naman kaming bigyan ng mabibigat na assignment na kasi marurupok na yung mga buto namin. That is reality. Kapag matanda ka na, huwag na nating, ang i-pray na lang natin, tanggapin na natin yung reality, nang hina na yung mga buto natin. Yun yung cycle ng buhay natin na kapag nagkakaedad ka, manghihina na yung buto natin, ang na lang natin is, Lord, give us the sustenance, give us the strength, give us the will, na habang may hininga pa ako, habang may lakas pa ako, ay ialay na lang natin yung ating sarili sa pananalangin. Yan na lang yung kaya natin gawin. Even our family, di ba? Sa pamilya natin, hindi na nga tayo ina-expect na gumawa ng mga bagay, lalo na kapag mahina na yung pangangatawan natin. And that is the reality. Yung anointing of the sick, hindi ka man gumaling kasi matanda ka na Hindi ka man gumaling physically, but spiritually, you are being healed. You are being forgiven. Your relationship is being restored. Yun yung pinaka-purpose ng essence ng anointing of the sick. Hindi lamang ang healing na i-expect natin, hindi lamang yung physical healing, but also a spiritual healing, ma-restore yung broken relationships natin sa Panginoon. At ito nga yung sinasabi ngayon sa Ebanghelyo na inutusan ng Panginoon na magpagaling ang mga alagad. At ito'y nangyayari sa ating simbahan until now, mga kapatid. At yung sinasabi na cure the sick, raise the dead, cleanse the lepers, drive out demons. Yan. Meron din sa ating simbahan. Yung tinatawag na Ministry of Liberation o Exorcism. Kaya kung sa tingin mo, you are being harassed by the devil,
or sa tingin mo may mga unusual, bakit may mga unusual na nangyayari sa bahay, huwag kang pumunta sa albularyo. Sa mga hindi nakakaalam, kapag Katoliko ka, dapat alam mo na meron tayong sa ating simbahan, meron tayong tinatawag na mga Catholic exorcist. Dapat doon tayo pumunta. Pumunta ka sa parokya nyo, tanungin, sino po ba ang exorcist natin sa diocese natin? Paano ba siya makontak? Dapat ganun. Huwag tayong pumunta sa albularyo. Alam niyo, masakit masasaktan kayo. Alam niyo ba ang albularyo, sabi ni Father Darwin, are the priest of demons. Ayan, masakit yan Pero yan yung sinasabi ni Father Darwin na isang exorcist. Boldly, na sinasabi ni Father Darwin, gitgano yan sa Bohol, kasi he experienced it. Napakarami na pong mga albularyo, mga espiritista, mga mangkukulam ang sumuko sa kanya. Sinurrender na nila yung kanilang pagiging albularyo kasama yung kanilang mga gamit na ginagamit. Kasi they are walking possessed. They are the priest of demons, of the devil. Ang pari ng Panginoong Jesucristo ay ang ating mga kapariang Katoliko. They were given authority. So kapag sa tingin mo na parang something wrong with my house, bakit ganun? Pumunta ka sa Catholic exorcist, tanungin mo yung parokya mo. Sino po ba ang exorcist natin sa parokya, sa diocese, o sa Pasig? Sa Pasig, ang exorcist dyan, yung presidente ng Pasig Catholic College ngayon. Nakalimutan ko yung pangalan. Nakausap ko niyo, nakausap ko na dati yan sa Messenger. Yan, puntahan nyo. Tanungin nyo dyan sa Pasig Catholic College, sino ba ang presidente ng Pasig Catholic College? Yan yung exorcist sa Pasig, isa sa exorcist na alam ko. Sa Metro Manila, sa Archdiocese ng Manila, si Father Jose Sequeira, si Father Wilson Cabadig, sa Novaliches si Father Nunet Legaspi. Yan. Then sa Quezon City, sa Cubao, si Father Cirulo. Ayan. Dito sa Rizal, ang head si Father Jeff Quintela. Dito sa San Andres Apostol, ang kasama niya si Father Rock Berdos. Okay? Marami pang iba, mga kapatid. So those are some of the names ng mga exorcist na lapitan natin. At ito yung sinasabi dito ng Panginoon na palayasin ninyo ang mga masasamang espiritu. Kapag sa tingin nyo na may mga masasamang espiritu sa bahay nyo, ay huwag kayong mag-alay-alay ng mga pagkain para maapis or hindi kayo gambalain ng mga evil spirit, ng mga nagkukunwaring duwende kuno, mga kapre. Those are their disguise. They are evil spirit, mga kapatid. They are evil spirit in disguise. They are fallen angels. Yan yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14. Huwag ninyong pagtakhan sapagkat ang demonyo ay maaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya mag-ingat tayo. That is why pumunta tayo sa mga Catholic exorcist, huwag sa albularyo. Kasi once na pumunta ka sa albularyo, ay lalo kang nagbubukas ng pintuan para sa mga demonyong ito, mga kapatid. Lucky Virgo, isang pinagpalang umaga. O, diba? Alam mo ba, Lucky Virgo, yung pangalan mo is zodiac sign yan. Hindi. Sala palitan mo yan. Zodiac sign is not of the Lord, mga kapatid. Sana tayo mga Katoliko, alam natin yan, So, huwag tayong pumunta sa albularyo. Kasi ang albularyo, hindi kanya i-require to live in the will sa kalooban ng Panginoon, katulad doong binanggit natin na kalipas na araw. Bagkus bigyan ka lang niya ng protection. Kaya that is why, yung pamumuhay mo ganun pa rin. Pero, unknowingly, without, hindi mo alam, nalalo ka palang nagbubukas ng malaking pintuan para sa demonyo. At yun yung sinasabi sa Ephesians chapter 4 verse 17. Ay, Father Jason, good morning. Ayan, dumaan si Father Jason Santos. Okay. So,
Kapag ganun mga kapatid, so dapat alamin natin. Magtanong tayo sa mga pari, Father, anong gagawin ko? Huwag ka magtanong sa pari sa mga albularyo. Yung sabi natin, sabi nga ni Father Darwin Gitgano, mga pari ng demonyo ang mga albularyo, mga kapatid, whether you like it or not. Masakit man sasabihin. Pero yun yung totoo. So, palayasin ang demonyo. Okay? So, may authority na ibinigay ang Panginoon sa simbahan. That is why, sa ating simbahan, meron na tayong liberation, meron tayong exorcism. Kung sa tingin mo may mga unusual na nangyayari sa bahay mo, then call an exorcist. Bakit hindi ko maintindihan? Bakit? Halimbawa, ang pamilya ko is yung sinasabing usual nating iniisip na genetic, mga kapatid. Yung sinasabing genetic na sakit. Bakit? From my ancestor, ganito yung sakit nila. Until now, meron sa amin magkakapatid o sa aking pamilya. Maybe that is the time for you to consult an exorcist. Baka hindi lang yan genetic. There is an attachment to it, mga kapatid, na kinakailangan mong malaman para kapag malaman mo, ay magawan mo ng paraan na mabreak mo yung mga unholy ties, yung mga ganung circumstances, mga kapatid. Yan. So, okay. Without cost, you have received. Without cost, you are to give. Okay? So, libre. Libre yun, mga kapatid. Kaya, most of the time, actually, yung mga mga pare, wala talagang sweldo yan sa parokya. Lalo na yung mga religious. Pero yung mga diocesan daw, sabi nila, mga mayayaman. So, hindi to binabayaran, mga kapatid. Halimbawa, may dito sa amin sa diocese nga sabi ni Bishop yung mga blessing sa patay, huwag kayong tumanggap huwag kayong tumanggap ng pera. Pero kapag sa tingin ng mga pare, may mga alam siguro, sa tingin ng mga pare na may kakayanan, mayaman naman yung nagpa-blessing ng patay kapag may binigay sa kanila. Hindi naman nila tinitingnan yung sobre. Pag-uwi na. Tinatanggap naman nila. Kasi natural, naggasolina din sila, naglo-load din sila. Ang ibang mga pare, wala naman talagang sweldo sa parokya. Allowance lang. Kapag may blessing ng bahay, bibigyan sila ng sobre, hindi naman nila tinitingnan. Hindi naman nila pinipresyohan kasi yun. Tapos kapag may mga blessing na sasakyan, yun. So, natural, tinatanggap din ng mga pare yun kung may abot. Kasi may pangangailangan din sila, may mga tao din silang tinutulungan. Nakabili nga ng motor di ba? Nakabili nga ng kotse, natural. Tapos, kapag may mga house blessings, yun, nakakatanggap sila ganun. Pero, ang ganitong mga bagay, ministry or tinatawag na ang sacrament natin sa simbahan ay hindi nagbibili, mga kapatid. That is simony. Mahuhulog sa simony yung pagbibenta kung binabayaran natin yung sakramento. So yung hindi totoo yun na may mga bayad yung sakramento sa atin. Ginagamit lang yan ng mga ibang sekta sa atin para sasabihin na ang ating simbahan ay namimera. Pero ang totoo, ginagamit nila yan laban sa atin. Kasi kung totoo, kung may bayad, hindi pwede babayaran yun. Ang binabayaran natin or nagbabigay tayo ng pera kasi yung mga services, may mga taong pinapasweldo sa parokya. Diba? That is why. Kasi ang utos dito ng Panginoon, tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay kayo ng walang bayad. Kaya pero kapag may magbigay sa kanila, hindi naman yun bayad, so ibig sabihin kusang loob yun, love offering yun. Nakalagay sa sobre, hindi naman titingnan ng pare, hindi naman bubuklatin ng pare sa harapan nila, bakit o kulang to Hindi naman ganun.
So, tinatanggap din ng mga pari yun kasi may pangangailangan din sila, may mga kamag-anak din sila or may mga tao din silang tinutulungan. Lalo na dito sa amin, sa PSDP, may mga seminarians, mga nag-aaral yan. Di ba? Yan. Hindi lang madalas ang mga pari kasi may vow of poverty, chastity, and obedience. Yan. Pero ang religious, sa amin religious talagang pinapractice yan ba? Poverty, chastity, and obedience. Pero pag diocesan daw, chastity lang at saka obedience. Ang poverty, wala yata. Kaya, ewan ko lang mag-react si Father Jason. May mga pare tayong friend tayo dito eh. May mga nagpapalo din sa atin, mga pare at saka mga religious na mga sisters. So yun, may vow of poverty, chastity, and obedience. So libre. Kung yung tinanggap nila sa Panginoon libre, of course, they have to give it freely to other people. Hindi naman yun, binabayaran. At alam ng mga pari, meron nga akong kakilala, kasamahan ko rin sa yung mga magulang niya, nakasama ko sina Brother Louie, ang anak nila ay pari, di ba sa diocese ng Antipolo, kung magpa-blessing ko ng sasakyan, meron na talagang certain amount na ibabayaran dun sa office ng diocese. Kasi tingnan mo nga naman sa diocese dyan, sobrang dami ng mga pinapasweldo, maintenance yan, antindi. So, pagkatapos nun, yung pare nag-blessing ng sasakyan, may inabot sa kanya yung nagpa-blessing ng sasakyan, hindi niya tinanggap kasi alam niya na nabayaran na yun doon sa office. Yung services sa office, doon sa office ng katedral. So hindi niya tinanggap. Sabi nga nung mag-asawa na mga matatanda na rin, sabi niya, El Bambuena. Shout out Father Julius El Bambuena. Sa amin, libre lang after mass. Shout out Father Julius El Bambuena. Libre naman talaga kapag meron silang ibibigay sobre. Kahit sa amin, libre din naman. Sobre. Hindi naman tinitingnan na pare, magkano to? Hindi naman ganun. So, yun nga. Sabi ng anak ni na Brother Louie, sabi niya, anak nila daw, sila pa nga daw nagbibigay, kahit pare na eh. So, mayroong mga pare naman na mga dikotse. Kasi naawa yung maraming mga pare kasi, mga mayayaman din. Yung mga magulang, ayaw naman nilang yung anak nila, nahirapan, kaya bibigyan nila ng kotse. So, wala silang magawa. Kaysa sa naman sila. Kaysa ganun din, kung bibili ng kotse yung parokya, edi gastos ng parokya yan. Kung minsan, may iba mga pare na binibigyan talaga ng mga magulang nila ng mga ng sasakyan. Ngayon mga kapatid, makikita natin na sabi dito, tumanggap kayo ng libre, magbigay kayo ng libre. Kaya yung mga pare natin mga kapatid, actually, they are oriented sa 12 years or more na kanilang formation bago sila maging deacon or magiging pari. Ayun, no? Wala na sa kasal, sa kasabinyag. Ang dahilan kaya nagbabayad sa kasal ng sobrang laki kasi dahilan doon sa luho at sa kakayabangan na rin, pride na rin kuminsan. Kasi once in a lifetime lang, kaya kuminsan dumadagal yung pagpapakasal. Kasi dahilan dyan sa luho nila, sabi ni Masay, sa kayo sa libro, yung iba kaya lang naman nagbabayad, nagpapa-special kasi yun, oo. So sa amin dito, may libre kaming kasalan. Ngayon, dalawa na nitong just June, libre. Tapos sa September, meron gabi, inaanonsan, libre yan. Asikasuhin mo lang yung mga papers mo. Alam mo ba kung minsan, ang nagpapakain sa amin sa kasal nila, ang Family and Life Ministry. Kung minsan, yung Family and Life Ministry pa ang magpo-provide ng damit para maisuot sa kasal. Pero discourage na rin yung pagsuot pa ng gown. Puti lang at saka damit na maayos, puti. Okay na yun.
isang ninong, isang ninang, okay na yun. Libre yun. June at saka September, dati September lang, ngayong June meron kami. Libre. So walang bayad. Ay, yung mga pari natin, sa 12 years, more than 12 years nila na formation bago sila magiging deacon or pari, ay talagang pagtugon sa panawagan ng Panginoon sa paglilingkod. Hindi katulad nung mga separated brethren natin, kaya sila, marami sa kanila ay gusto maging ministro, gusto maging pastor, sapagkat kapag magiging pastor sila or ministro, meron silang sweldo sa kanilang kongregasyon or kung pastor ka, lahat ng kinikita ng simbahan sa iyo mapupunta. Ikaw magde-decide kung ilang katao ba yung bibigyan mo or may babayaran ka bang staff sa simbahan mo itinatag. Yun yung sa kanila. Kaya maraming mga nagpapastor, maraming mga nagiging ministro, gusto magiging ministro. Sa atin, talagang dinadaan natin sa matinding panalangin. Yung may vocation month tayo, prayer for vocation. Kasi, ang mga pari natin, may vow of poverty, chastity, and obedience, tapos, hindi ka pa pwede mag-asawa kung gusto mong magpari. So, ganun. Kaya mahirap. Biro mo, pag mamatay ka, wala kang okay. Sa Methodist, ganun ang rule ng pastor. Kung may hawak pa na school, sabi ni Masay, pati doon nakikialam ang pastor, kasama yun, under niya yun sa kanya. Okay? Sa atin, maliban sa atin, iba, Catholic school. Kung may Catholic school, i-assign ka ng obispo. Kung under ng parochial school, yung isang school na yun, i-assign ka ng obispo kung ikaw maging presidente doon. Yan. So, ang mga pari natin, alam nila, for 12 years of their okay, yun. Si Masay, sabi ni Masay, nag-be to this school kasi ako dati, kaya alam ko pati doon may role sila. Ayan. So, ang mga pari natin, alam nila na kapag magpari sila, hindi sila pwede mag-asawa. Hindi dahilan sa ipinagbabawal sa kanila. Kasi yun yung sinabi ng Panginoon, na kung gusto mong maglingkod sa Panginoon, talagang you have to renounce marriage for the sake of the kingdom. Yung sinasabi sa Matthew chapter 19, verse 12. Hindi ka pipilitin. So, hindi yun iba yung konteksto nung ginagamit sa atin ng mga INC 1914, yung 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 3. Hindi po yun angkop sa atin. Kasi kung applicable sa atin yung 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 3, then supposed to be, dapat wala tayong sacrament of matrimony. So, yung mga pari natin, papasok sila sa mga pagkapari sapagkat for the 12 years na kanilang discernment sa vocation na kanilang papasukin is alam nila na hindi sila pwede mag-asawa, hindi sila mag-possess ng mga kayamanan, hindi sila pwede wala silang sweldo. Kung meron na silang ibibigay ang parokya, thank you. Sa kanya, mga sustenance lang niya yun. Pang-load, pangkain, hindi naman pagkain nila. Libre naman. Tumatabang sila kasi maraming blessings, maraming binyag, laging ini-invite. So, yun yung mga pare natin. Pumapasok sila sa pagiging pari, alam na nila yun. Ito yung mangyari, wala silang sweldo. Okay? Hindi sila pwede makapag-asawa. Kasi yun yung celibacy, mayroong rule of celibacy. That is a form of their discipline. At bilang pagtupad yung sinasabi ng Panginoon sa Matthew chapter 19, verse 12, mga kapatid. So kung hindi mo tanggap yung sinasabi sa Matthew chapter 19, verse 12, there are some who renounce marriage, yung sinasabi sa Matthew 19:12, who renounce marriage for the sake of the kingdom. For the sake of the kingdom of God. Ganyan yung mga pari natin. That is why, yung kanilang intentions ng pagpari is to do the will of the Lord. Compare sa mga separated brethren natin, kaya ang dami-daming nagiging pastor, dami-daming nagiging ministro, kasi may mga sweldo sila. May mga sweldo sila. Kung alisin, kung wala kaya sila sweldo,
kung wala kayang ikapo, kung wala kayang love offering na binibigay yung miyembro, hindi dalami yung mga pastor. Diyan mo makikita yung purity of intentions. Ito ba'y talagang kaya ako magpapari or magpapastor because of my love for God or because of my love for the benefits? Di ba? Diyan natin makikita yung totoong intentions ng paglilingkod, mga kapatid. So yung mga pari natin, mapapatunayan natin na talagang mataas na porsyento na ang kanilang intention sa paglilingkod, it is because of their love to God and an answer to the call of the Lord to take up the cross and follow the Lord Jesus Christ. Diba? Taking up the cross yan. Pero wala kang sweldo, wala kang asawa. Pag tumanda ka, ang mag-aalaga sa iyo, hindi mo ka mag-anak. Diba? That is taking up the cross. Unlike yung mga pastor. Sa mga pastor, alam mo, yung ibang mga pastor talaga, alam ko yan natural, dati rin ako naging Baptist. Ang ibang mga pastor, 4 years lang yan. Ang iba nga, online lang nag-graduate pastor na online. May theology course, online. Ang iba nga, wala talaga. Nakamemorize, nakabasaran ng Bible na English at Tagalog. Nagpastor na. Nagpa-registered na ng magandang pangalan sa sect. Ay, yung mga pari natin. 5 years sa college. Then, kailan tapusin nila yung theology course. Then, tapusin nila yung philosophy course. You see? Kaya nga kapag sakaling, kaya may mga pare nagtuturo sa school. Doon sila kumikita, sinisilduhan sila ng school. Kasi 2 kurso nila plus yung college nila. 5 years sa college. Tapos may di ko alam kung ilang taong, ilang unit yung theology course. At saka ilang unit yung philosophy course nila. Kasi credited na yung ibang unit doon nila sa college So, tingnan mo, di ba? So, ganun kahaba yung kanilang gugugulin na panahon na oras sa pag-aaral. Then, pagkatapos nun, wala ka namang sweldo sa parokya. Libre. Di ba? And then, hindi pa sila pwede mag-asawa. Kung matukso sila, mag-asawa sila at nalaman ng obispo, tanggal sila. Di ba? Tanggal. Mga pastor. Kaya maraming nagpapastor kasi malaking pakinabang. Ikapo at saka love offering, mga kapatid. Kaya nga, kung titingnan natin, may sinabi sa San Pablo, binanggit na rin natin yan kahapon. Ang sinasabi dito sa San Pablo sa Roma 16:17-18, iwasan natin itong mga taong ito na nagiging sanhi ng pagkabahagi at pagkakampi-kampi. Sapagkat ang totoo ay hindi talaga sila naglilingkod sa Panginoong Kristo but to their own appetites. Masakit yan, mga kapatid. Masakit yung sinasabi natin. Pero most of the time, ganun. Bakit? Kaya marami na ngayon nagpapastor, marami nagtatayo ng sekta. Marami mga nagpapastor, ayaw makiisa sa kapwa nila pastor. Bakit? Ay, ang hirap kapag mayroong kahati sa ikapo at saka sa love offering. Diba? It is not because they love the Lord. It is because they love na ang mga tao ay maligtas. Pero sinasabi ng Biblia, Roma 16:17, because they are doing this because of their own appetites, mga kapatid. Ay, masakit man, but that is the reality. Okay. So, yung mga pari natin is different. So, alam ng mga pari, kung hindi nila tanggap yung ganung bukasyon, then after they graduate to the college, pagkatapos nila mag-postulant, hindi na sila magtutuloy. Ang iba dyan, umabot pa hanggang novice, hanggang naging brother pa nga Pero later on, bumagsak, nag-asawa, or nung naging pare, lumabas sa pagkapare. So,
Yun. Kasi mahirap talaga mga kapatid. Okay? Sige, tapusin na natin to kasi mag-anong oras na. Okay. Okay. Do not take gold or silver cover for your belts, no sack for the journey, or second tunic or sandals or walking stick. The laborers deserve his keep. So, yun yung, that is why, they don't need, as a missionary, they don't need to bring many things kasi ang Panginoon ang magpo-provide sa kanila. And sabi dito, the laborer deserves his keep. So, if you are serving the Lord, ang Panginoon magbahala sa iyo. Si Lord magpo-provide. That is why they are discouraged to bring many things kasi mahirap yan sa mission. Yan. Whatever town or village you enter, look for a worthy person in it and stay there until you leave. As you enter a house, visit peace. If the house is worthy, let your peace come upon it. If not, let your peace return to you. Yan. Whoever will not receive you or listen to your words, go outside that house or town and shake the dust from your feet. Okay? Kung sakaling hindi man tayo tanggapin, katulad dito sa kung sakaling hindi ka man tanggapin, ay shake your dust. Not to condemn them, para iiwan mo yung mga negatibong pakiramdam dun sa lugar na yun, para pagdating mo dun sa ibang lugar na pupuntahan mo, hindi mo madala-dala yung sama ng loob, yung mga negative emotions mo nang galing doon. Yun yung pinaka-purpose natin, but not to shake the dust for their condemnation. But of course, ang sabi dito ng Panginoon, ang paalaala ng Panginoon, mga kapatid, dito sa verse 15, Amen, I say to you, it will be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah on the day of judgment than for that town. Kasi, pinangaralan ka na ng mabuting balita, hindi mo pa rin tinanggap. Ang Sodoma at Gomorrah. Diba? Ganun nangyari sa kanila. Kasi, ilan na lang sila yung naniniwala, pamilya na lang ni Lot. Okay? Yung pamilya niya na-influence na rin, di ba? Kaya nga nung lumingon yung asawa ni Lot, naging haliging asin. So, it will be more tolerable sa Sodoma, pagdating araw ng Sodoma at Gomorrah, na kapag ang isang lugar nakarinig ng mabuting balita at hindi ito tinanggap, mga kapatid. Ang sinasabi dito ng banal na kasulatan, it is more tolerable sa Sodoma at Gomorrah pagdating ng araw. So, kapag narinig mo na yung ebanghelyo, yet hindi mo pa rin pinakinggan, hindi mo pa rin sinunod, ay mas malaking accountability mo pagdating ng araw, mga kapatid. That is why ang ebanghelyo ngayon, pinapaalalahanan tayo na tanggapin natin yung alok sa atin ng Panginoon na paghahari. It is either ang Diyos yung naghahari sa atin, ang Panginoon Jesucristo yung naghahari sa atin, or the enemy of the Lord. Pili tayo. Sino yung gusto nating paghariin sa ating buhay? Ang Panginoon Jesucristo o ang kalaban ng Panginoon Jesucristo? Ang tanggapin natin ang salita ng Panginoon or ang salita ng kalaban ng Panginoon? Yan. So maybe that is by now, mga kapatid. Shalom. Maraming salamat sa lahat ng nag-likes. Iba flood likes kaya 272 likes. At saka yung mga nag-tap ng screen. At yung nakisa sa atin. Yung mga nag-comment. At yung mga nag-tap na screen, maging yung hindi man nag-tap ng screen, pero alam natin na nakiisa sila sa atin, yung mga nakinig sila sa atin kahit pa paano. Nawa ang Panginoon ang magpala sa atin sa araw nito. Gabayan nawa niya tayo at patnubayan ingatan, iligtas lahat ng mga mabibigat ng mga pagsubok, sa mga malulubang karamdaman, iligtas tayo sa mga disgrasya. Magiging normal ang ating mga blood sugar, blood
ang cholesterol, ang ating BP, blood pressure natin, at ingatan naman tayo ng Panginoon kasama ng ating mga mahal sa buhay at ang ating mga ikinabubuhay sa araw na ito. So, shalom, that is by now mga kapatid. May God bless us and keep us safe and sound. Signing off my dear brothers and sisters. Thank you, Masil. God bless Lucky Virgo at sa iba pang nakisa sa atin sa araw nito. Signing off.